Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, nagkalalaglaga na ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, lalo-lalo na yung mga ghost projects. Kamakailan lang, pinangalanan ng mag-asawang contractors na sina Pacifico, Curly Discaya at si Sara Discaya ang ilang politiko at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na humihingi umano ng kickback o tongpats sa mga flood control projects. Sa isang pandinig sa Senado, nag-alok ang mga Discaya na maging state witnesses upang ilantad ang katiwalian ng ilang mambabatas at opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Nakasaad sa kanilang sinumpaang salaysay ang listahan po ng mga pangalan na umano'y humihingi ng kickback na katumbas ng hanggang 25% ng kabuuang halaga ng proyekto. Agad, siyempre, na pinabulaanan ng ilang politikong binanggit ng mag-asawa ang paratang na sila ay sangkot sa mga katiwalian. Anong masasabi mo niyan? Sino nagkasabi ng totoo, kapanalig? Iginit pa ng mag-asawang Discaya na kumikita lamang sila ng 2 hanggang 3% mula sa mga kontratang nakukuha nila. Kung maswerte daw, umaabot ng 5% ito. Pagtataka naman ni Pasig City Mayor Vico Soto kalaban sa politika ng mga Discaya, paano sila naging bilyonaryo kung ganoon lang kaliit ang kanilang kinikita. Ipininta ng mga Discaya ang kanilang sarili na para bagang ginamit lamang sila ng mga nasa poder. Ayon kay Curly Discaya sa kanyang testimonya, "We could not do anything if we do not cooperate. They will cause problems with the projects that were awarded to us." Ngunit, kapanalig, dapat ba itong mag-alis ng kanilang pananagutan o accountability? Abay, syempre hindi. Habang malinaw na may ugnayan sila sa mga umabuso sa kanilang kapangyarihan, ang desisyon ng mag-asawa sa katiwalian sa pagkakamal ng bilyong-bilyong yaman ay isang maliwanag na pagpili na gawin ang mali. Hindi maliit na bagay ang yaman na naipon ng mga contractors na ito. Ibinunyag ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, na nakukuha ang mga Discaya ng mahigit 31 billion piso halaga ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. May kabuuang 345 solo and joint flood control projects ang kanilang mga kumpanya sa loob lamang ng 3 taon. Para silang tumama ng jackpot, di po ba? Hindi masamang magkaroon ng pera. Ngunit kung ang paghahangad ng iyaman ay nagdudulot ng kamatayan at pagdurusa ng kapwa, mali po ito. Sabi nga sa 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad sa pagyaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Napapaligiran tayo ng mga sakim at kinakanlong sila ng mga taong dapat na inuuna ang interes ng taong bayan. Ito po ang ating mga public servants. Kapanalig, ayon sa Catholic social teaching Laudato Si, often, politics itself is responsible for the disrepute in which it is held on account of corruption and the failure to enact sound public policies. Kaya naman, kapanalig, mahalagang isaayos ang ating politika. Sapat dapat ang mga mekanismo nito para papanugutin ang mga nagsasamantala. Matatag dapat ang mga institusyong nagpoprotekta sa taong bayan. Sa usaping ito, makakatulong sana ang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isang independent commission na magsisiyasat sa lahat ng aligasyon ng katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. Ang issue ng flood control projects ng mga Discaya ay isang parte lamang ng mas malaking problema. Kaya mga kapanalig, hindi ito ang unang beses na naging laman ng balita ang katiwalian.
Sa kasamaang palad, malamang hindi na rin ito ang huli. Tuloy-tuloy ito hanggang may mga lingkod bayan na inuuna ang kasakiman. Inuuna ang pansariling interes. Inuuna ang kapangyarihan kaysa sa kapakanan ng bayan. Kaya tungkulin nating patuloy na magtanong, alamin ang katotohanan kung paano ginagastos ang bilyong-bilyong pisong pinag-aambagan ng taong bayan. Karapatan nating mga Pilipino ang isang malinis, tapat na pamamahala na titiyak naman ng isang maayos na kinabukasan. Kapanalig, kailangan po natin ipagpatuloy ang kursada, malaman ang katotohanan dito sa DPWH Ghost Flood Projects. Name, shame, and prosecute. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.